Ito, sunod mga kababayan. Nako, huwag kayong magalit dito mga kababayan ha. Pinagtanggol lang ni Jose Claire Castro si Boyeng Rimulya. Alam nyo, ang sabi ni Sara, huwag na lang daw tignan ni Boyeng, huwag na lang daw kalkalin ni Boyeng yung salin niya. Ang gawin daw ni Boyeng, dalhin daw ni Boyeng sa opisina niya yung salin, pag-aralan niya, tapos ipasa Diyos na lang daw ni Sara si Boyeng. Ipasa Diyos daw. Alam nyo, sinagot siya dito ni Jose Claire Castro. Kung bakit daw si Boyeng ang itinalaga ni PBBM yan ang sagot ng na Palasyo ombudsman. sa Pasari. May ads lang. Tignan nyo ang sagot ni Jose Claire Castro. Sinupalpal siya dito. Alam nyo, si Sara kung may kahihiyan nito, kung hindi lang makapal mukha. Hindi siya ang presidente. Yan ang sagot ng Palasyo sa pasaring ni Vice President Duterte. Kasi si Sara nangingialam lahat na lang ng hakbang na gagawin ni PBBM ay mali sa kanya, samantalang siyang namumuna, siyang nangingialam, wala naman siyang kwenta, wala naman siyang ginawa. Biruin mo, saan ka nakakita? Vice President ka, pero yung gumagalaw yung staff mo. So ano yun? Ano yun mga kababayan? Vice President ka ng Pilipinas, tapos ang nagjo-duty, staff mo. Tapos ikaw sumasahod ka na singsahod ng Vice President. Magkano ang sahod ng Vice President? Kalahating milyon halos. Tapos yung nagjo-duty doon, yung mga staff mo. Hindi ka ba nahihiya? Binuto ka ng taong bayan para maging vice presidente ka, tapos yung nag-duty, yung staff mo, hindi ikaw. Lahat kasi, puro siya puna. Alam nyo, lahat na lang, puro siya perfecto. Mga kababayan. Kasi alam nyo kung bakit? Tignan nyo ang Davao City ngayon. Bago ko ipagpatuloy ito, na sinupalpal siya ni Jose Claire. Tignan nyo ang nangyari sa Davao City, mga kababayan. Tignan nyo Naku, Diyos mio Marimar. Pag nakita ninyo ang nangyari sa Davao, kita nyo ito. Saan na ba? Nangyari sa Davao mga kababayan na, alam nyo yung simula nung naglitsyon sila ng 200 kabaka, nasunog sila, di ba? Nasunog. Tapos, pagkatapos masunog, nilindol. Tapos ngayon, alam nyo yung nasa Biblia, mga kababayan, nagkatotoo. Tignan mo, Davao. Puno ng tutubi. Mga kababayan, grabe. Yung mga tutubi sa Davao. Kita nyo yan, Hindi normal yan. Ang bata may patayin na lang. Yan hindi normal yan. Nakita nyo sa nangyari kay Moises? Nakita nyo sa nangyari kay Moises? Ganyan kadami. Diba? Grabe. Sobra. Diba? Hindi ko alam kung tipaklong yan, tutubi o ibon. Napakadami. Grabe po talaga mga kababayan. Kung naalala ninyo, yung sa The Ten Commandments ni Moises, pula ang tubig, dumami ang palaka, napuno ng insekto ang taniman, di ba? Lahat. Tignan nyo, simula nung kumanta ng, ito mga kababayan, simula nung kumanta siya ng, ay apoy na hindi mapatay, habang ng matabang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Diba? Bawas kami ay apoy na hindi mapatay. Diba? Simula niyan mga kababayan, tapos naglitsyon sila ng 200 kabaka para daw ma-cleanse at malinis ang Pilipinas. Grabe. Nagkatotoo talaga. Nasunog, nilindol,
Tapos may mga pisting lumilipad. Di ko alam kung mga ibon yata yun, mga bubuyog, mga tipaklong, o whatsoever. Lahat. Sa totoo lang, mga kababayan. Ako, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Pero minsan hindi ako naniniwala sa Bible, pero nakikita ko talaga yung pangyayari. Sunog, lindol, yung mga tipaklong na nagsiliparan. Diyos ko po, mga kababayan. Kaya minsan, ng mata. di ba? Ano? Kaya sa Davao yan. Ang bata may patayin na lang. Kita nyo? Apakadami. Di ba? Eh, lagat mo. Apakadami. Di ba? Parang sugo ni Lucifer. Sunod. Pakinggan natin ulit yung sabi na sinupalpal ni Jose Claire Castro. Sa pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Ombudsman Boying Remulla. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero, ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung siya ang presidente, hindi niya itatalaga si bagong Ombudsman Boying Remulla. Alam niyo, sa totoo lang, talaga naman na kung si Sara ang presidente, hindi niya itatalaga si Boying. Kasi bakit? Kaaway niya. Kaaway niya yan si Boying. Pero inyo, hindi pa nga ombudsman, tinadtad na nila ng kaso eh. So wag ka nang mag-expect na italaga mo si Boying. Ang problema lang kasi, Vice President Sara, hindi ikaw ang presidente. Di ba? Hindi naman kayo close eh. Bakit si Boying ang italaga mo? Malamang, kung ikaw ang naging presidente ngayon, unang-unang itatalaga mo yan. Sino? Si Mijal Dia. Or di kaya si Panilo. Or di kaya si Topacio. Yan lang naman yan eh. Ang gagawin mong ombudsman dyan, kasi yan yung mga close mo. Ang problema kasi, Sara, hindi man kasi po pwede na italaga mo yung gusto mo at utusan mo si Marcos. Maliban na lang kung unity team pa rin kayo. Diba? Kasi dalawa kayo magdesisyon. Maganda nga yun eh, yung Vice President at President magkasundo. Kasi kung ano man ang problema sa bansa, masusolusyonan agad kasi nagtutulungan eh. Ang problema kasi tulibagbag utak ng Inday eh. Tsaka ano bang gusto mo mangyari, Sara? Itatalaga ni PBBM kapag hindi mo gusto, hindi niya rin gagawin? Ano yun? Sino ba presidente sa iyong dalawa? Di ba? Kaya nga si Jose Claire, sinagot ka. Hindi ikaw ang presidente, kaya wala kang karapatan. Maliban na lang kung ikaw ang presidente, yung ayaw mo, ikaw ang masusunod. Ang problema kasi, si PBBM ang presidente. So, ibig sabihin, si PBBM ang mamili. Di ba? Kita mo din na napahiya ka tuloy ngayon. Malamang. Di ba? Hindi talaga si Boying ang italaga mong ombudsman kasi ayaw mo kay Boying. Bakit? Kasi kung gusto mo si Boying, umpisa pa lang, edi sana hindi nyo kinasuhan yan ng disbarment, di ba? Kidnapping, di ba? Tinagtad nyo nga nang hindi pa nakaupo si Boying eh. Gate ng palasyo, ang Pangulo naman mismo ang nanguna sa investigasyon sa korupsyon at hindi raw nito hahayaang konsintihin ang mga nagnanakaw sa pondo ng bayan. Tama. Kaya kahit si PBBM, handa raw ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Alinsunod ito sa pahayag ni Remulla na planong isapubliko ang SALN ng government officials na hinigpitan at nilimitahan noon ang ombudsman sa ilalim ng Duterte administration. Alam nyo bakit? Ganito yan eh. Alam nyo kung bakit ganun kalaki na lang ang galit ng mga Duterte kay Marcos? Ito po kasi ang kwento dyan. Alam nyo yung sinabi ni PBBM, kaya kayo galit sa akin kasi hindi nyo ako mahawakan sa liig, hindi nyo ako madiktahan at hindi nyo nakukuha yung gusto nyong iutos sa akin. Kaya kayo nagagalit. Yun ang mga sabi ni PBBM eh. Di ba?
Kaya kayo nagalit sa akin kasi hindi nyo nakuha yung gusto nyo na makuha sa akin. Hindi ninyo ako makontrol at hindi ninyo ako mahawakan sa leeg. Kasi bakit? Kung nakontrol nila si Marcos, kung nahawakan nila sa leeg si Marcos, yung korupsyon ngayon, hindi yan mabubulgar. Hindi yan mabubulgar. Take note, mga kababayan. Kasi bakit? Kung ang presidente ngayon si Digong or si Sara, kaya sinabihan sila ng tao, weak si Marcos. Bakit? Nakita mo, nandyan na inakusahan na, kinasuhan na, hindi pa rin kinulong. Kasi kung kay Digong napunta yan, halimbawa, flood control, Las Piñas. Ang unang ikulong niya dyan, yung mga city or district engineer. Hindi niya ikulong dyan si Mark Villar. Pero si Mark Villar, ang nagtalaga ng mga district engineer na yan. Ang unang gagawin ni Digong dyan, putang ina, ninakawan ang taong bayan, ikulong lahat yan. So ngayon, si Bryce, si Alcantara, kulong lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Si Diskaya, yan, si Curly Diskaya, si Sara Diskaya, kulong lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Pero tanungin mo, ni isang opisyalis may makukulong? Wala. Lilinis ang pangalan yan. Ang makukulong dyan, yung mga district engineer. Mark my word. Kasi bakit? Kaya hindi niya ikukulong yung mga highest official, kasi ganito, madadawit siya. Kaya ang tingin ng taong bayan, ang galing ni Digong, galaw agad, kilos agad. Kasi bakit? Kaya putulin niya agad, tapos agad ang issue, may nakulong agad. Kasi kapag kakalkalin mo yan, pahabain mo yan, madadamay siya, malaki kickback ni. Madadamay pa si Pulong dyan, yung anak niya. Kaya ang gagawin yan, eto, mga flood control, unahin niyang ikulong dyan, si Bunuan, unahin niya si Bernardo, yan, ipagkukulong niya lahat yan. Pero yung mga tao, mga kongresista na malapit sa kanya, walang makukulong dyan. Sinabi ko sa inyo. Kaya ang tingin ng taong bayan, grabe si Tatay Digong, ang galing. Kilos agad. Hindi katulad kay Bongbong Marcos, weak leader, bangag, adik, gaganunin niya nila. Di ba? Si PBBM kasi, ang galaw ni PBBM ngayon, proseso. Yan ang tinatawag na due process. Si Digong noon, walang due process kang malalaman dyan. Kapag sinabi, ito, district engineer, walang project, kulong yan. Ito, district engineer ng ganito, may maropa, walang project, ghost project, kulong yan. Ganun agad. Asaan yung due process nun? Bakit magagawa ni district engineer yan kung hindi inutos nung mas mataas pa kay district engineer? Walang due process yung style ni Digong noon. Kulong diretso yan. Walang due process, due process. Pag sinabing narinig, district engineer, Bryce, ito, may nakuhaan ng luxury cars, ito, Diskaya, ito, mag-asawang Diskaya. Kulong diretso yan. Pero yung mga nasa likod, di ba, ng mga district engineer, tahimik ang pangalan. Tapos sasabihin agad, si Mark, tahimik lang. Kita niyo si Joel Villanueva. Kita niyo si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva pala, pinadisqualified ng ombudsman ni Conchita Morales Carpio. Anong nangyari? Walang disqualification nangyari kay Villanueva. Bakit? Madikit kay Digong eh. Di ba? Dikit kay Digong. At take note mga kababayan, yung issue dyan, sa feed-up or pork barrel ni Napoles, si Marcoleta, sino pa? Villanueva, marami yan sila, mga kababayan. Sangkot dyan sa feed-up na yan ni Napoles. Pero sino ang nakukulong? Jinggoy Estrada, Enrile, Bong Revilla, and the rest, wala. Madikit kay Digong eh. Di ba? Pero si Jinggoy, si Bong Revilla, at saka si Enrile, sa panahon ni Pino yun, nakulong. Pagdating kay Digong, pinalaya si Jinggoy, pinalaya si Bong Revilla, pinalaya si Gloria, pinalaya si Robin. Kita niya yan?
Kay Pinoy, nakulong lahat ng korap noon. Pagdating ni Duterte, nung naging siya presidente, napalaya lahat ng korap. Di ba? Kita nyo, mga kababayan? Totoo yun. Sa panahon ni Pinoy, Aquino, kulong si Bong Revilla, kulong si Estrada, kulong si Enrile. Sino pa? Yung kasama yan, si Napoles. Pero nung na-presidente si Digong, nakawala lahat, pati si Gloria. Kita nyo yan? Tapos sabihin nila magaling. Continue. Lahat po na nasa executive department, handa po. Dumistansya naman ng Malacanang sa pagbabasura ng International Criminal Court sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. Wala talaga. Tama si Yossi Claire. Agree ako dyan, 110%. Walang kinalaman si Marcos Jr. dyan. Bakit? Kasi nangyari yung patayan na yan, hindi pa presidente si PBBM dyan. Si Digong pa. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga konggabi nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Sa inilabas na desisyon, naniniwala ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na may risk factors sa kaso ng dating Pangulo. Saka ito pa mga kababayan, naniwala ba kayo na may hustisya nung panahon ni Digong? Wala. Bakit? Tignan ninyo. Si Kibuloy, anong year wanted sa Amerika? Anong year nag-umpisa si Kibuloy wanted sa Amerika? Anong year? 2018, 2019. November. Kita mo? Nasa red notice ka na. Nasa Interpol ka. Anong ginawa ni Digong? Malaya si Kibuloy sa Pilipinas. Negosyo dito, negosyo doon. Tapos meron pang mga miyembro na hinihingian ng taga Singapore na nagreklamo na hiningian daw siya 500,000 kada buwan pamasahe o panggasolina sa private plane. Diba? Kita nyo? Tapos yung isa, Diyos ko, pinapatinda ng utak. Yung utak. Pag hindi ka nakabenta, lalagyan ng sili yung titi mo. Lalagyan ng sili yung titi. Minsan susuntukin ka, minsan itatali yung bayan, bubunutan ng kuko. Ganyan ang ginawa. Di ba? Kung paano nila tinutorture yung mga hindi nakabenta ng utak. Naalala nyo, yung isa na nagreklamo na dito sa bandang Pasay, may compound daw dyan na inarkilahan si Kibuloy. Na kapag hindi sila nakabenta, lalagyan ng sili yung titi nila, yung ari nila, kaya magsisigawan sila sa sakit. Nakipag-away pa daw siya sa mga taong sinabihan siyang kibuloy-kibuloy. Kasi pag hindi ka pala makabenta doon, torture ang abutin mo. Bubunutan ka kuko, papasuin ka ng yosi, lalagyan ng sili yung ari, talagang sisigaw-sigaw ka sa anghang noon. Didikdikan ka sili, lagay sa ari mo. Diyos ko po. Tapos marinig mo, sasakay ka sa jeep, sasakay din, ma'am, sir, pang-aral ko lang po. Naranasan ko yan dati nung trabaho pa ako sa salon eh. Sir, bili ka utap, sir, pang-schooling ko lang, sir. Ako naman, bili. Tapos next week, babalik, sir, bili ka, sir. Hanggang umabot yun ng 2 taon, 3 taon, graduating na daw siya. Sunod taon, nandun naman, graduating na po kasi ako, sir. Tapos sunod taon bumabalik, graduating na. Ilang beses ka ba graduate sa isang taon? Yung pala, utak kay Kibuloy, minsan may ballpen pa na mimilit. Bili ka ballpen, sir, tapos kahit hindi mo nabilhin, sir, pang tulong lang sa mga nabagyuhan, sir. Yung Joy, ano ba yun? Joy Charity ba yun? Joyful Charity? Kay Kibuloy pala yan? Diyos mio, Marimar. Kabilang dito ang posibilidad na magdulot ito ng banta o threat sa mga witness sa kaso sa pamamagitan ng kanyang mga taga-suporta. Tama. Pinayuhan naman ni Castro ang kampo ng dating Pangulo na tumugon sa batas kasunod ng pahayag ni Congressman Pulong Duterte na titiyakin niyang mananagot ang anyay mga kidnapper ng kanyang ama.
Sino ba ang kidnapper ng kanyang ama? Ano bang sabi ni Amy doon? Si Boying Rimulya, General Torre, General Marbel, Junbic Rimulya. Sino pa yung isa? Si Lau. Kita ninyo? Managot daw ang kidnapper. Tapos si PBBM, kasi si PBBM lagi nilang sinasabi na si PBBM daw nag-surrender. Yeah? Yung mga ganyang banta, hindi hinuhuli ng NBI. Yeah? Pero yung tao na nagsulat ng headshot, nahuli agad. Pero deserve niya yun, didiis naman kasi. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Diba? Tsaka, take note mga kababayan, nasa due process po yan. Ngayon, lagi nilang lilinlangin yung tao, lagi nilang lilinlangin ang mga DDS na ang tatay nila walang kasalanan. Abogado si Digong. Abogado si Digong. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya pumayag doon na sumama siya? Diba? Bakit siya sumama kung wala siyang kasalanan? Alam niyang mali na dadalhin siya. Alam niyang mali na sasama siya ng walang papel, walang warrant. Binasahan nga siya ng warrant eh. So, ibig sabihin, totoo na may kasalanan siya. Alam niyo, sabi ni Trillanes, ito mga kababayan, dahil dyan, tingnan niyo, sabi ni Trillanes, ito, basahin ko lang Kaya nandun si Digong, paalala lang, ito, sabi ng The World Tonight, ito, hindi po santo si Duterte. Siya ay kriminal. Yun ang dahilan ba't siya nakulong. Diba? Hindi santo si Digong. Siya ay kriminal. Yan po ang dahilan kung bakit siya nakulong. Diba? So, porkit ba nakulong doon, santo na? Hindi naman siya ikukulong doon kung wala siyang krimen ginagawa. Pero bakit lagi ibinibrinwash at i-manipulate ng mga politician na kampi kay Digong sa mga DDS na bubong supporter na walang kasalanan si Digong. Kaya nga sabi ko sa mga DDS, subukan yung patayin yung pamilya ninyo. Ngayon, yung ikaw na pumatay, kung makalaya ka, halimbawa, miyembro ng pamilya mo, 5 sila, 5 kayo sa angkan mo, patayin mo lahat yan, ikaw magpaiwan. Tapos ikulong ka ngayon. Kung makalaya ka bukas, maniwala ako na makalaya si Digong. Mga DDS, di ba mga bubo kayo? Gawin nyo yan. Patayin nyo yung pamilya ninyo, imasakir ninyo. Tapos pag nakalaya ka after 2 days, ibig sabihin makalaya si Digong. Di ba? Kung makalaya ka, ganun ang isipin ninyo. Kung pamilya nyo nga patayin ninyo, habang buhay kayong makukulong, reklusyon perpetua, life sentence yan. Si Digong pa kaya, 3 counts of murder, pero every counts, ilan ang patay? Ulitin ko yung matanda, na nagnakaw ng mangga, nakulong. Si Digong pa, pumatay. Do you think makalaya? Di ba? Kinumpiyansang sinabi ni dating Senador Antonio Suni Trillanes IV na hindi umano makakalaya pa sa detention facility ng International Criminal Court si Digong. Dahil may matibay na ebidensyang pinanghawakan ang korte, kaya naglabas ito ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. At saka inamin ni Digong lahat yan sa Senado at sa Congress na ako pumatay. Yes, correct, very correct. 6 or 7. Meron pang nadamay na civilian, nagluluto. Inamin niya yan eh. Tapos sasabihin ng mga anak, kinidnap. What the heck? Kung bobo kayo, wala kayong mga degree, huwag niyong idamay yung mga Pilipino. Kasi inamin ng tatay niyo yan eh. Ako pumatay. Yes. 6 or 7. Ako talaga pumatay. May mga Chinese pa, pinatay ko yung mga Chinese. Yung mga gagong pulis, nagnakaw, ng hold up, ng rep. Ako
Ikaw mismo pumatay. Tapos sasabihin ninyo, kinidnap? Kita naman yan eh. At may witness. Ang mahirap lang dyan, yung witness, si Las Cañas at si Matubato ay mga nasa posisyon noon. At kung hindi accurate lahat ng sinasabi nila, bakit halos ng sinasabi nila namamatay na lahat? Yeah, very correct. Diba, Ma'am Gina Inglet? So, yun yung totoo, mga kababayan. So, yun lang. Yung aking reaksyon, mga kababayan. Kita ninyo?